Hi guys, share lang natin to. Meron tayong sinusubukan na i-revive na Ready Go battery. Ito ay 12 volts, 15 amps, pero ang katumbas na to sa battery na sasakyan ay 55 Ah. So parang mga 1 din. Ito ay nakakabit sa sedan, sa kotse. So, lithium ito. Meron siyang BMS. So, ito yung BMS niya. And then, sa loob, may dyan nakalagay yung battery. So, para lang siyang battery ng solar. Meron ding lead na para sa lahat ng positive at isang negative. Tapos merong temperature sensor. Yung positive battery ay nakarekta sa may positive pole. Tapos yung negative naman ng battery ay dadaan ng BMS at saka lalabas dun sa may negative pole. So, nung nabuksan ko siya, ang laman na battery niya ay ganito, 32650. 12 piraso. Ang configuration niya ay 4S3P. So, ibig sabihin, 4 na pirasong naka-series. Kasi 3.2 ang isa nito. Para makabuo ng 12 volts, kailangan mo ng 4. Tapos, ginawa nilang tatlong parallel. So, 1, 2, 3. Kaya naging 12 piraso. Sa tingin ko, ito ay rated 5 amperes na 32650. Kasi nakalagay dito 15 amperes. So, tatlo yung parallel. So, times 3, naging 15. Pero, ang rated niya ay 55 Ah kumpara sa, kung ikukumpara sa 1 din na automotive battery, no? So, upon inspection, kasi ito ay 5 years na at naghihina na according sa may battery analyzer. So, nung tinanggal natin yung mga 32650 at isa natin kuwanan ng internal resistance, pero before natin kuwanan ng internal resistance, fuel charge muna natin isa-isa. So, matataas yung internal resistance. Mayroong 22, may 20. Kaya masasabi ko na may issue na yung battery. Ngayon, since 5 years ago pa ito pa yung mga usong battery before, hard shell. So, kumpara sa prismatic or sa pouch type na lumulobo, ito hindi basta-basta. So, since ngayon ay December 2025, ang gagamitin natin, i-replace natin siya ng EVE na 20 Ah na cylindrical. Ito ay binili natin sa may Power Central. So, ang capacity nito ay 20 Ah. So, ang gagawin natin configuration ay 1S, 1P. So, as is lang na 4 na piraso lang. Kung before ay tatlong parallel, 15 Ah ang total. Ito, isang parallel lang, pero 20 Ah. So, magiging 12 volts, 20 Ah ito. Yung 55 Ah, hindi ko masigurado kung tataas ito kasi tingin ko iba ang BMS ng pang-automotive. So, I think mag-i-stick pa rin to sa may 55 Ah. Ang cranking powers nito, CCA, actually wala rin akong idea. Maybe ito, 350. So, we're expecting na makakakuha tayo ng 350 or higher sa battery analyzer natin once na na-build na natin itong replacement na battery niya.
So ito ay EVE or EVE na brand, which is maganda. Meron din naman Tipsan, kaso nga lang medyo hindi pa ako masyadong sa Tipsan. Mas mura nga yung Tipsan kaso nga lang mas gusto ito ng nagpapagawa sa akin. Ito na sinadjust ko para sigurado. Currently, kung mapapansin nyo, naka-parallel yan lahat. Positive to positive, negative to negative. Bagong dating lang to. So, ito ay tina-top balance natin. So, sa mga bagong battery, before i-series, buuin, dapat ita-top balance nyo muna lahat. Para sure kayo na pantay-pantay yung laman niya. Para pag kayo nag-discharge at nag-charge, ay sabay-sabay din silang umaangat. Kahit hindi nyo nagamitan ng active balancer. I think may active balancer din ito nakasama. Saka ito, yung BMS niya is na monitor yung each cell. So, hinihintay ko lang ma-full charge ito para mabuo na. And magbibigay na lang tayo ng update. Yun lang po. Thank you.